kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Kung bakit? Nawili akong iasa ang buhay namin sa sugal. Samantalang ang aking mga anak, buhay na magulo rin ang kinasanayan. Lumaki silang kakambal na ang mga basag ulo. Chakori! Sina Jordan at Troy! Hinuli raw ng mga gwardiya sa convenience store sa kanto! Ano? Ang bato raw kasi ng bato doon! Ayun, napasok yung salamin ng pinto ng tindahan! Buwisit ng mga batang yon. Kung kailan nasa kasarapan na upo ko rito eh. Ay, ba, Kore? Hindi ka pa pwedeng tumayo, ha? Wala ka na ng talo ko sa'yo. Ako rin! Talo na ako eh! Kaya hindi ka po pwedeng basta na lamang umalis. Sandali! Sandali! Pauwi ako. Ay, sandali! Ano? Pababayaan ko na lang yung mga anak ko? Ganon? Basta, babalik ako! Hintayin niyo ako! Oh. Nagkakagulo na naman sa may kanto kanina nang madaan ako. Si Cory na naman ang nakita ko nangunguna sa kaguluhan. Malamang pinagtatanggol na naman yung mga anak doon sa ginawang pababato doon sa convenience store doon. Ayaw nga araw kasing pakawalan ng gwardiya ng tindahan yung mga bata. Natural. Kung nakadamage ba sila ng property ng tindahan talagang pagbabayarin sila. Alam namang hindi sila kasuhan sa pambabatong ginawa nila. Kung bakit naman kasi, nagsilaking walang kinikilalang katwiran ng mga batang yon. Naging mga sutil. Paano nga kinukonsinti ni Cory? Mabuti na mabuti kung palaging pambabato lang ang magiging problema niya sa mga anak niya. Paano kung pagdating ng araw, mas mabigat na gulo na ang pasukin nila? Kuya! Ano yan? Bakit basag ang uso mo? Sino bang may gawa niya sa'yo? Nagkape ko na kami ni Cesar Bulag. Ano? Naunahan niya ako eh. Tapos, sabay takbo ng duwag. Resma ka natin! Sige, ikutan natin sa kabilang kalsada. Yak, nandun lang yun sa paligid. Doon lang naglalagay ang hayop na yun. O sige, kukunin ko lang matalas ko, kuya, ha? Dali mo, Oo! para malagyan na natin ng gripo sa tagiliran yung mayabang na bulag na yun. Ano yung boses ni Cory yun na? Ate Becca! Ano ba yan? Kung kailang ating gabi. Ano naman kaya ang problema ng babaeng ito? Ate Becca! Ate, si Kuya Carlos, nandyan ba? Abay, wala rito. Sa headquarters. Panggabi ng duty niya. O bakit na naman ba? Kasi sina Jordan at Troy kasi dinampot ng mga pulis. Ha? Ang problema nga po, Inay, kitang-kita sa CCTV na talagang pinagtulungan bugbugin ni na Jordan at Troy si Cesar Bulan. Si Troy po ang may hawak ng patalim, kaya may matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayaw magsitigil Akala mo may siyam na buhay mga yun. Parang pusa. Ang hilig sa away. Ang nakakainis, damay pa tayo sa mga kabusita nila. Ang tanong, kumusta naman yung silaksak ni Troy? Nagpapagaling pa raw po sa ospital. Ang balita, hindi naman daw po malala ang tama. Kitang-kita rin po kasi sa CCTV na mahusay umilag si Cesar Bulag Siguradong makukulong pa rin sila. O pwede ba namang hindi magdemanda yung naagrabyado nila na ospital? Kahit pa haragan yung nakaaway nila, maliwanag na sila'y nanugod at nanakit. Pinagplanuhan nila magkapatid yung pag-atake doon sa tao. Alam niyo, Nay, naiiyak po ako sa mga nakikita kong nangyayari sa mga pinsan ko kung sumabay lang po sila sa akin na nag-aral ng maayos, tiyak na may maganda na rin po silang trabaho ngayon tulad ko.
Uy, sino bang hindi nalulungkot? Doon sa sinapit ng mga anak ng Giancory mo. Ay, lalo na ako. Kadugo ko sila. Anong magagawa natin kung ayaw nila ng tahimik na buhay? Umayag naman sa pakikipag-areglo yung pamilya ng naagrabyado ng mga anak mo. Kuya, Pero dahil na-inquest na sila at nasampahan na rin ng kasong frustrated murder, sa korte na kayo magkakaayos. Pero nakakulong pa rin ang mga anak ko. Pwede mo naman silang piyansahan para pansamantalang makalaya. Kanino ko na naman kaya isasangla yung isang kwartong paupahan namin para lang mailabas ko sila sa kulungan. Naisangla ko na kasi yung isang kwarto dahil sa kaso ng pagnanakaw ng gulong ng kotse ni Troy nung nakaraan. Talagang may sasanla mo ng buo yung bahay na naiwan ng asawa mong namatay. Dahil sa tigas ng tuktok ng mga anak mo. May pinagpapatong-patong na lang nila mga kaso nila. Dapat dyan sa mga anak mo, ibartolina eh. Oh, anong pakay sa'yo ni Pepeng Dilat, kuya? Basura. May mga pinadideliver sa akin na basura. Huwag mong sabihin tumanggi ka. Pagkakapirahan yun. Ito nga kinuha kong lahat. Eh, yung bayad. Yun lang. Kapag na-deliver na raw lahat ito sa tao, Anak na, kuya naman dapat naniguro ka. kapag hindi sa tumupad sa kasunduan, di bigyan natin ng leksyon. Ano yun? Teka, sino kaya yung dalawang kabataan na yun na pinoposasan ng mga pulis? Oh, Diyos ko! Sina Jordan at Troy! Oo nga! Ang mga anak ko ang hinuhuli niyo ng mga pulis! Kailangan puntahan ko si Kuya Carlos! Kailangan malaman niya ang nangyari sa mga anak ko! Hindi ko pwedeng tulungan ang mga anak ni Cory sa presinto, gaya ng gusto niya mangyari. Possession of illegal drugs ang kaso ng mga anak niya. Mabigat yun. Lalo na, marami-rami palang gramo na ang nakuha sa bulsa ng magkapatid. yun na nga ang sabi ko sa kanya nung sumugod siya rito kaninang madaling araw. Di, kakubiro yung kaso ng pinagbabawal na gamot. Ipabuno na lang niya sa mga anak niya yung parusa. Baka sa loob pa ng kulungan tuminom mga anak niya. Kung ako tatanungin, dapat nga pati siya makulong eh. Dahil sa pagiging konsentidor niya. O anong sabi ko sa'yo noon, Cory? Total ka ako. May nakukolekta ka naman buwan-buwan sa mga paupahan ninyong mga kwarto. Ayusin mo ang mga buhay ng anak mo. Pag-aralin mo. Gabayan. Anong ginawa mo? Nagsugal ka ng nagsugal. Ate, ayaw nga nilang mag-aral. Ano magagawa ko? Pwede ngayon, sumusuka ka ng pera para lang mapagtakpan yung mga kaso nila. Kung may isusuka ka pa nga, gaya na yan. Bawal na gamot ang kaso. O isa ka kukuha ng 100,000 imumulta sa kanila, Magsisiman ako ngayon. May mangyayari pa ba, ate? Kasi naman masyadong matigas yung mga pangatwiran mo. Ayaw na ayaw mo na pagsasabihan ka sa mga ugali ng mga anak mo. Ate naman. Ayaw mo ituwid ng buhay niyong palpak. Hanggang kailan niyo pangangatawanan yung mga maling nakasanayan niyo? Ikaw, Cory, hanggang kailan, ha? Hanggang kailan? Kuya, si nanay. Ha? Si nanay? Oo. Nay! Nay! Baka labas na kami rito ni Troy. Ha?
inip na kami rito eh. Oo nga. Kaya gawan niyo na parang makalaya kami, Nay. Wala na akong magagawang paraan, mga anak. Ano ho? Ano ibig sabing wala na kayong magagawang paraan? Nakasangla ng lahat ng mga paupahan natin. Oh, Di ba, yung perang napagsanglaan ng ipinantakip ko sa mga nauna ninyong kaso? Naibenta nyo ng buong bahay. oo nga. Para mas malaking pera ang maproduce ninyo. Yun na ang isa pang hindi ko pa nagawang ipagtapat sa inyo. Matagal nang nakasangla ang bahay at lupa natin. Ano? Malaki naging atraso ko sa sugalan. Kaya yung pinagsangla ng ipinambayad ko sa mga utang ko. Paano na po kami ni Kuya rito? Ibig bang sabihin ay mabubulok na kami rito sa kulungan? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga anak. Ang gulo-gulo na rin ang isip ko. Ay, ayoko magtagal kami dito. Gawin niyo naman na kahit anong paraan para makalabas kami rito ni Troy. Siguro nga, kailangan na nating tanggapin ang mga nangyaring ito sa atin, mga anak. Kayo, ituloy nyo ang mga buhay nyo riyan sa loob ng kulungan. At ako, itutuloy ko rin ang buhay ko rito sa labas. Hindi nga po ganun kadali yun eh. Oo nga. Ang hirap dito sa kulungan eh. Hindi ko kaya. Basta mangako kayo sa aking magpapakabuti kayo riyan sa loob ng kulungan. Ha? Diyan nyo simulan ang inyong pagbabagong buhay. Nay, Ako naman, sisikapin ko ring ituwid ang aking mga pagkakamali. Para pagdating ng araw, na muli tayong magkakasama-sama, muli rin tayong makakapagsimula ng isang bagong buhay, mga anak. Sa mga maling desisyon ko sa buhay, sa bawat maling landas na tinahak ko, kung bakit maliwanag na nakikita ko na ang mga maling resultang inihatid ng mga yun sa buhay naming mag-iina. Pero, naging bulag at bingi pa rin ako sa katotohanan. Kailangan pang magkahiwa-hiwalay kami sa isa't isa para lang mamulat kami sa aming mga pagkukulang. Nakakulong pa rin sina Jordan at Troy bilang pagsisilbi sa mahabang sentensya ng kanilang kasalanan. Pero tulad ng ipinangako ko sa kanila, hindi ako nakalilimot sa pagdalaw sa kanila araw-araw. Tulad ng hindi ko rin pagkalimot sa pagbabagong ipinangako ko sa aking sarili, para na rin sa kapakanan ng aking mga anak. Ako si Cory, at ito ang aking buhay. Gaano ba tayo kadalas magkamali ng landas na tinatahak at patuloy na nagpapatangay sa mga kalakaran ng mundo? Sikapin nating huwag tahakin ang maling landas nang sa gayon maging mas malapit sa atin ang kabutihan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Junel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Cory. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.